na ako sa industry. Grabe. Ano ang nafe-feel mo, Joshua, na parang 12 years ka na sa industry and yung growth mo as an artist? Ano nafe-feel ko? Really blessed. And alam mo yun, para dun sa buong journey na yun, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. And of course, ng ABS-CBN, ng Star Magic of course, di ba? Nandiyan sila palagi dun sa buong journey na yan. And sobrang pasasalamat lang talaga kasi hanggang ngayon ay meron pa rin ako. Alam mo yan, meron akong naibibigay sa pamilya ko, nakakakain kami, may natitirang kami. So, walang sawang pasasalamat lang sa buong 12 years dito sa industriya. Yeah. Grabe. Kaka 12 years mo lang? Yes, April 27, wow. no? Yeah. Very recent, congratulations. And I think lahat naman kami here, we're very big fans of you. Ako, love na love ko si Patpat talaga sa ito. As in, but of course, Joshua, now, you've done many projects. Ngayon, Love is Never Gone. Kamusta yung project na yon? How is it for you? Okay naman siya. Okay naman yung project. Actually, excited ako bago ko gawin yun. I'm really excited to do it talaga kasi working with Ivana. And of course, working again with Direk Manny. Tapos sa Morocco ko pa. So kasi pag nag-shoot kami sa ibang bansa, you get to play and work the same highway. Kasi pwede ka, pag di ka kinukuha, pwede ka kumanda. Experience mo yung culture ng ibang bansa. So, masaya. Ang ganda ng tinatakbo na ngayon. Actually, nanonood ako. Last Friday. Nakasubaybay ako dyan. And then, tomorrow, may 2 episodes ulit kami. So, sana po, supportahan niyo at manood ko kayo. Yes, episode 5 and 6 po pa. Yes, 5 and 6. Yes, perfect. Nakasubaybay ka. Yes, on Prime, guys. Pero, Joshua, I like what you mentioned na parang, syempre, this was shot in Morocco and you talked about yung different cultures. Medyo naapektuhan ba yung acting mo? Kasi nasa ibang bansa ka or parang may different cultures? Hindi naman. Hindi naman. Ako, while doing Love is Never Gone, enjoy ko yung every scene. Like parang, kahit na nagmamadali lahat, parang ang bilis namin nakikilala yung mga characters namin. Siguro dahil na sa tulong ni Direk Manny. So I think yung challenging lang doon ay minsan syempre yung mga tumitingin sa camera, yung mga ganun, tapos parang kailangan mo ulitin yung gagawin mo. Ang hirap na, lalo na kung mabigat yung scene. I think doon kami na-challenge and hindi kami sanay sa kung paano yung mga tao doon. Of course, iba sila sa atin, diba? So, may ibang kultura silang sinusunod doon. Yung mga ganung klaseng challenges yung mga hinaharap namin doon everyday. Yeah. Grabe, kasi syempre dito pwede pa may mga extra. Dito pwede ka magkamali. Yes. Doon parang hirap magkamali kasi Oo. parang limited lang yung time nyo. Tapos ang dami pang nangyayari sa paligid mo, di ba? Tapos hindi ka pa familiar dun sa lugar. So, yeah. Pero so far, I think sobrang successful ng Love is Never Gone. Yes, thank you. Parang, So far, pinag-uusapan okay naman. Yeah. Yes. Yeah. Actually, kanina, pinag-uusapan namin yung Love is Never Gone. And specifically, yung mga romantic scenes, ang mga sinasabi Yeah. na. Kamusta yung preparation for that? Of course, I think hindi naman to bago sa'yo, but how was it for you? Romantic scenes. I think malaking factor doon talaga kasi na open both actors para mag-work yung eksena. And yun din yung nakita ko kay Ivana simula nung nagsimula kami. Kasi never kami nagkaroon ng like meeting bago magsimula yun. Kita namin, diretso kami sa lang eksena. So parang walang nag-break na wala pa kaming connection and relationship. Hindi pa kami ganun ka-tibay. Pero umpisa pa lang, nakita ko na rin talaga sa kanya na sobrang open niya sa mga eksena. Like, siya pa mismo nagsasabi kay Direk, ano gusto mong gawin ko dito? Talagang kita mong focus siya dun sa ginagawa niya. So, sabi ko, okay, at least hindi mahihirapan kami lahat, diba? So, yeah. Kamusta yung chemistry niyo naman ngayon na siguro sa episode 5 and 6 na tayo, kamusta na siya? Kamusta na sa 5 and 6? Yes, yung mangyayari sa amin? Oo. Base din sa episode kasi parang nalaman na
na-reveal na kay Yana. Na-reveal na kay Teo na si Yana talaga ay si Jem. Parang ganun yung nangyari. And then sa mga susunod na episodes ay doon na magsisimula na I think magkabutihan ulit yung dalawang characters, yung dalawang main characters, si Yana and Teo. Magkakamabutihan ulit and then doon na magsisimula yung gulo and then malalaman yung pamilya. Yes. So yeah, iinit na. Iinit na, mas magiging deeper pa yung ano, Yup. as the days go by. But we're very excited for that. Si Yana din pala yung name niya. Ako rin. Diyos ko. Pero okay, ito naman. Ayana ka ba? Yes, Ayana. Ayana. Okay. Siya Ayana lang. Siya Ayana lang. Yes. Ikaw naman, Joshua. Siguro, in the 12 years that you were in the industry, many projects na. Is there something na meron kang natutunan na bago dito sa Love Is Never Gone? Siguro mas every show kasi na ginagawa ko, mas yung memories and yung mga tao yung binabaon ko eh. Kasi parang sila like for example, yung relationship ko with sila JM, sila Fiam, sila Ivana, yun yung parang tinetreasure ko talaga na kasi ang hirap makahanap ng pagkakatiwalaan mo sa industriya. And then, ito mga taong to nandiyan dyan para sa'yo, susuportahan ka. So yeah, I think yung memories namin yung mas binabaon ko sa mga susunod kong show. Kasi at least nung nagpa-last day ako sa kanila, iisip sila JM and Fiam kung ano daw ibibigay sa akin. Sabi, ano ba ibibigay sa'yo? Kasi hindi ko malam. Ay, hindi, huwag mo na lang akong kalimutan. Wala na ganun. Kasi syempre, napakagulo na nangyayari sa atin sa lahat ng aspeto, di ba? So parang, huwag lang kayong makakalimot, di ba? Ano na, JM Fiam, paangat na yung mga yan, di ba? So, yeah. Ganun lang, okay na yun. Maganda yun, no? Na grabe, nag-form talaga sila ng genuine connections. Kasi para Tsaka sa makikita yun sa screen kasi, di ba? Pagka umaarte kayo, kung wala kayong connection, parang kita mo na may ilangan, may awkwardness. Unless magaling talaga silang actor. Yes, true. Kasi yung iba kasi parang naririnig ko work is work lang. Pero maganda yung parang mindset mo na to form genuine connections with your co-stars. Tagal yung magsasama, parang hindi mo Yes. masasabing work is work lang. Parang 3 months, 2 months kayo magkasama sa shoot, diba? Tapos out of the country pa kami. So, ang ganda nung makapag-create ka ng relationship with someone din, diba? Tapos, kung okay kayo, mas maganda pa, diba? So, yeah. Sinabi mo, Joshua, like during yung mga non-taping days, meron kayong freedom to go around Morocco. Meron ka bang favorite memory with your co-stars? Meron ba? May one... so after ng taping namin, nagkayaan. So sabi ko, nag-prepare na ako ng dalawang service namin. Nagganap ako ng contact ng service. So lumabas kami ng gabi. So party, yeah, so saya. So una nagpunta kami sa parang rooftop chill area to drink. Punta kami doon and then kwentuhan lang. Doon ko una na ako ito si Ivana. Yeah. Kasi parang Ilang day na yun? First leg, 4 days. 4 days, 3 days. Parang yung unang taping namin. And then rest day kinabukasan. Pero ayoko naman na pumarty kami ng mismong rest day. Tapos kinabukasan kami shoot. So sabi ko, party na tayo pagkatapos ng shoot. Para kinabukasan ng rest day tayo the whole day. So ganyan, doon ko unang nakausap si Ivana. Doon unang na-break lahat ng kailangan break na wall. And then, doon dami ko na-share sa kanya. Parang buong buhay ko sinashare ko sa kanya. Para maging komportable rin siguro siya. I think hindi rin siya magiging open talaga today kung ako mismo may tinatago sa kanya. So doon pa lang, dami ko pinawento, feeling ko nakarami na nga rin akong inom na.